May mga bata na ang kanilang mga lolo at lola na ang kanilang kinilalang mga magulang. Madalas nangyayari ang ganito kapag ang iyong nanay at tatay ay naghiwalay tapos nagkaroon ng mga ito ng ibang mga pamilya. Ikaw, naaalala mo pa ba sila? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Masaya talaga ang mag-asawang Aling Marina at Mang Tasyo simula na magkaroon ng kasintahan ang kanilang nag-iisang anak. Sabik na kasi sila na magkaroon ng apo dahil tumatanda sila ng maliit ang kanilang pamilya. Anak, sana naman ay magkasundo kayo ng nobyo mo. Tandaan mo na hindi biro ang pagkakaroon ng asawa. Pero dito mo matututunan kung paano makisama sa ibang tao. Pangaral ni Aling Marina. Opo, Nay. May edad na po ako, kaya alam ko na po ang tungkol sa bagay na yan. Seryoso naman po kami ni Albert at sa totoo nga po ay nagbabalak na rin po kami magpakasal. Sagot ni Sarah. Basta, tuwing magkakaroon kayo ng problema, ay pag-usapan niyo ito ng malumanay. Hindi masusolusyonan ng pagsisigawan ang isang hindi pagkakaintindihan. Dagdag ni Mang Tasyo. Nang dahil doon ay binging-bingi na si Sarah sa mga pangaral ng kanyang mga magulang. Mabait na lalaki kasi si Albert at alam niya na kahit kailan ay hindi siya nito magagawang saktan. Tama na po, matanda na po ako para pagsabihan niyo pa ako tungkol sa mga bagay na yan. Sige po at aalis na po ako dahil baka mahuli pa po ako sa aking trabaho. Nakasimangot na sagot ni Sarah. Para sa ibang mga kababaihan ay ang dalaga na ata ang pinakaswerteng babae sa buong mundo. Paano naman kasi ay mayaman si Albert, ngunit kahit na ganon ay sobrang bait ng lalaking ito. Halos araw-araw na ata siya nitong binibigyan ng mga bulaklak at tuwing uwian ay palagi siya nitong inihahatid sa kanilang tirahan. Oh, nandito na pala kayo. Albert, maraming salamat sa paghahatid kay Sarah. Maswerte talaga kami dahil ikaw ang naging nobyo ng aming anak. Nakangiting sabi ni Aling Marina. Nako, wala po yun tita. Handa ko pong gawin ang lahat para sa kanya. Ito nga po pala at meron po akong pasalubong sa inyo. Para hindi na po kayo magluto ng hapunan. Magalang na sagot ni Albert. Ramdam na ramdam talaga ni Sarah ang pagiging seryoso ng kanyang kasintahan. Nakuha na rin ng binata ang loob ng kanyang mga magulang nang dahil sa kanyang kabutihan. Hindi pa man sila kasal ngunit nalaman nila na nagdadalang tao na si Sarah. Nay, Tay, maya aminin po sana kami sa inyo ni Albert. Nakayakong sabi ng babae. Ano ba yun anak? Magpapakasal na ba kayong dalawa? Tanong ni Mang Tasyo. Sa totoo lang po ay hindi pa po kami magpapakasal. Masyado pa po kasi kaming busy at naisip namin na mag-ipon na lang po muna ng pera. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na malapit na po kayong magkaroon ng apo. Kinakabahang sagot ni Sarah. Nang dahil doon ay napatayo ang matandang mag-asawa. Biglang kumabog ang dibdib ng magkasintahan nang dahil sa pagkatakot. Ngunit ang totoo pala niyan ay sobrang saya ni Mang Tasyo at Aling Marina. Sa wakas, magkakaroon na kami ng apo at madadagdagan na ang ating pamilya. Masayang sabi ng matandang lalaki. Alam mo ba anak, na matagal na naming hinihintay ang bagay na to? Gustong gusto na kasi naming makapag-alaga ng sanggol. Isipin mo ba naman ay ikaw pa ang huli naming naalagaan? Dagdag ni Aling Marina. Napabuntong hininga ang magkasintahan sapagkat hindi pala magagalit ang kanyang mga magulang. Pero Albert, dapat ay pakasalan mo na si Sarah. Magkakaroon na kayo ng anak, kaya ang hinihiling ko lang ay ang isang kasiguraduhan. Wala naman kaming problema sa relasyon yung dalawa, pero gusto lang namin na makasigurado. Taas noong sabi ni Mang Tasyo. Opo tito, pangakong pakakasalan ko po si Sarah at magiging isang masaya po kaming pamilya. Nanginginig na sagot ni Albert. Ang hindi kasi nila alam ay may asawa at anak na ito sa probinsya. Ito ang matagal ng sikreto na itinatago ng lalaki at hindi alam ni Sarah na isa pala siyang kabit. Wala din namang kaalam-alam ang pamilya ni Albert na nambababae na pala ang kanilang padre de pamilya. Maya-maya lamang ay nagpaalam na ang lalaki. Isip ito ng isip kung ano ba ang gagawin niyang paraan para makatakas sa isang matinding problema. Hindi naman talaga siya seryoso kay Sarah,
Ngunit ngayon ay magkakaanak na silang dalawa. Lumipas ang 5 buwan ay unti-unti nang lumalaki ang tiyan ng babae nang biglang atakihin sa puso si Aling Marina. Isinugot ito sa ospital at talagang malubha ang kalagayan ng matandang babae. Inilalaban nito ang kanyang sariling buhay dahil gusto pa nitong maalagaan ang kanyang apo. Nay, lumaban po kayo. Tandaan nyo na marami pa po tayong mga pangarap. Umiiyak na sabi ni Sarah. Ngunit nanatiling walang malay si Aling Marina hanggang sa dumating ang mga araw na sinabi ng doktor na wala na itong buhay. Nanlambot na lamang sila sa kanilang nalaman dahil imbis na madagdagan sila ay nalagasan pa sila ng isang miyembro ng pamilya. Ngunit imbis na malungkot si Albert ay nakahinga pa ito ng maluwag. Nagkaroon siya ng dahilan upang hindi matuloy ang kanilang pinaplanong kasal. Sarah, magpahinga na muna tayo at huwag na muna tayong magpakasal. Palipasin na muna natin ang oras hanggang sa makalimot tayo sa pagkawala ni Aling Marina. Pagkukunwaring sabi ni Albert. Sige mahal, hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si nanay. Kahapon lang ay kasama pa natin siya, ngunit ngayon ay nakaburol na siya. Umiiyak na sagot ng babae. Lumipas ang 4 na buwan ay nakapanganak na si Sarah. Sa paglabas ng bata ay masayang masaya talaga si Mang Tasyo dahil nakita na niya ang kanyang apo. Kung buhay lang sana ang nanay mo, edi sana ay nararamdaman din niya ang saya na aking nararamdaman. Nakangiting sabi ng matandang lalaki. Ngunit si Albert naman ay lalong natakot sa kanyang sitwasyon. Baka isang araw kasi ay mabanggit muli ni Sarah ang tungkol sa kasal. Masayang masaya talaga ang babae dahil mayroon na silang anak. Sobra-sobra ang pag-aalaga na ipinapakita ni Albert, ngunit isang araw ay hindi na umuwi ang kanyang kasintahan. Lumipas pa ang 1 linggo ay hindi na nagparamdam ang lalaki hanggang sa malaman niya ang isang masamang balita. Sarah, alam na namin kung bakit hindi umuwi si Albert. Hindi na nga rin siya pumapasok sa kanyang trabaho at nalaman na lamang namin na meron na pala siyang asawa at anak. Balita sa kanya ng dati niyang katrabaho. Halos mapalood si Sarah nang dahil sa kanyang nalaman. Pinaglaruan lang pala siya ng lalaki na lubos niyang minahal. Hindi pala talaga ito seryoso sa kanya at ang gusto lamang nito ay ang kanyang katawan. Kaya pala hindi matuloy-tuloy ang aming kasal dahil hindi pala talaga pwede na kami ay ikasal. Pagdudusahan niya ang kanyang kasalanan at hihilingin ko na maging magulo ang kanyang buhay. Umiiyak na sabi ni Sarah. Kahit nasa sariling anak ay parang nawala ng pakialam ang babae. Anak, gutom na ata ang bata, kaya padadehin mo na siya. Nag-aalalang sabi ni Mang Tasyo. Hindi ko po yan anak. Anak po yan ng isang lalaking manloloko. Kayo na lang po ang mag-aalaga sa kanya. Galit na sagot ni Sarah. Binalot ng puot ang puso ng babae at simula noon ay nagbago ang ugali nito. Kahit na isang beses ay hindi man lang nito binubuhat ang sanggol dahil wala na siyang pakialam dito. Hanggang sa isang araw ay nalungkot na lamang si Mang Tasyo nang hindi na umuwi ang kanyang anak. Binisita niya ang kwarto nito, ngunit wala na doon ang mga kagamitan ng babae. Simula noon ay si Mang Tasyo na ang mag-isang nag-aalaga sa kanyang apo. Hanggang sa lumipas ang 4 na taon ay nagkakaisip na ang bata. Ang matandang lalaki na ang kinilala nitong magulang dahil hindi man lang niya nakita ang kanyang nanay at tatay. Naging mahirap ang kanilang sitwasyon, ngunit ginagawa naman ni Mang Tasyo ang lahat para mapakain nito ang bata. Mahal na mahal talaga ng matandang lalaki ang kanyang apo at ipinangako niya na kahit anong mangyari ay hindi niya ito pababayaan. Christopher, apo, tandaan mo na palagi lang nandito si Lolo. Isang araw ay kakain tayo ng masarap, lalong-lalo na sa araw ng Kapaskuhan. Nakangiting sabi ni Mang Tasyo. Talaga po ba, Lolo? Maraming salamat po. Masayang sagot ang bata. Doble-dobleng hirap para sa matandang lalaki na buhayin si Christopher. Kailangan niyang dumiskarte ng pera, ngunit kailangan rin agad nitong makauwi sa kanilang bahay. Ang sipag talaga ni Mang Tasyo. Isipin mo ba naman, matanda na siya pero naghahanap buhay pa siya para sa kanyang apo. Sabi ni Aling Selena. Ganyan talaga si Mang Tasyo.
Pero nakakaawa rin naman siya dahil iniwan na siya ng kanyang anak at asawa. Sagot ng kausap nito. Isang araw habang tulog pa si Christopher ay dahan-dahang umalis ng bahay ang matandang lalaki. Balak nitong maghanap ng makakain upang sa paggising ng kanyang apo ay magkaroon na ng laman ang sikmura nito. Sa haba ng paglalakad ni Mang Tasyo ay nakakita siya ng puno ng mangga. Marami itong bunga at wala namang may-ari noon. Pilit itong inaabot ng matandang lalaki, ngunit bigla na lamang dumulas ang paa nito sa malambot na putik. Nabagok ang ulo ng matanda at nawalan ito ng malay. Hindi alam ni Mang Tasyo na mapapahamak siya sa mga oras na iyon, ngunit ang gusto lang naman talaga niya ay ang mapakain ng kanyang apo. Lumipas ang isang linggo ay hindi na nakikita ng mga tao ang matandang lalaki. Habang naglalaro ang batang si Christopher sa tapat ng bahay, ay kinausap ito ni Aling Selena. Christopher, nasaan na si Mang Tasyo at bakit hindi ko na siya nakikitang lumalabas? Mayroon ba siyang sakit at may nakakain pa ba kayo? Tanong ni Aling Selena. Binibigyan ito ng babae ng pagkain, ngunit tinanggihan ito ng bata. Maraming salamat po, Aling Selena, pero busog pa po ako. Marami po kaming pagkain sa loob at wala naman pong sakit si Lolo. Nangako naman po siya sa akin na hindi niya po ako pababayaan. Nakangiting sagot ng bata. Takang-taka na talaga ang mga tao doon dahil sa loob ng isang linggo ay hindi na lumalabas ang matanda. Ang tanong nila sa kanilang sarili ay saan ito dumidiskarte ng pera para mapakain ang kanyang apo. Ano, Mare? Kumusta na daw ang bata? Maayos naman ba ang kanyang kalagayan? Tanong ni Aling Sally. Oo, Mare. Nagtataka nga ako dahil busog daw ang bata at marami naman daw silang pagkain sa bahay. Nag-aalala na talaga ako kay Mang Tasyo dahil hindi naman siya lumalabas ng bahay. Saan kaya siya kumukuha ng pera? Nagtatakang sagot ni Aling Selena. Lumipas pa ang mga buwan ay mabilis na naluma ang tirahan ng maglolo. Tumataas na ang mga damo at higit sa lahat ay nagkakaroon na ng lumot ang pader ng bahay. Sa totoo nga ay natatakot na ang mga taong dumadaan doon dahil parang may kung anong masamang pakiramdam silang nararamdaman. Kahit na kailan naman ay wala silang ibang nakikitang masama sa bata. Patuloy itong nabubuhay at kung minsan pa nga ay naririnig nila ito na kinakausap ang kanyang lolo. Isang araw ay naguguluhan na talaga ang lahat. Kinabukasan ay araw na ng Kapaskuhan, ngunit hindi pa rin nila nakikita ang matandang lalaki. Ngunit isang gabi ay nagkagulo ang mga tao nang makita nila ang isang katawan sa tabi ng ilog. Medyo nabubulok na ito at napag-alaman nila na ang katawan na ito ay kay Mang Tasyo. Araw ng Kapaskuhan, ngunit nagulat ang lahat nang dahil sa kanilang nalaman. Matagal na palang wala ang lolo ng bata. Ngunit sino kaya ang nag-aalaga dito? Nakakalungkot naman. Nakakaawa si Christopher dahil hindi niya alam na pumanaw na ang kanyang lolo. Napapailing na sabi ni Aling Selena. Pero Mare, hindi ka ba nagtataka? Tanong ni Aling Sally. Nang dahil doon ay nagdala sila ng kanilang handa at nagsabi sila kay Christopher na kung pwede ba silang pumasok sa loob ng bahay. Pinapasok naman sila nito. Ngunit nagulat na lamang sila sa kanilang nakita. Punong-puno ng pagkain ng lamesa. Umupo lang po kayo dyan at tatawagin ko lang po si Lolo. Nakangiting sabi ni Christopher. Ngunit sa pagbalik ng bata ay hindi nito nakita ang matanda. Hindi ko po makita si Lolo at hindi ko po alam kung saan po siya nagpunta. Paliwanag ni Christopher. Hindi maamin ng dalawang babae na pumanaw na ang lolo nito. Nako, iho. Ang sabi ni Mang Tasyo ay sa amin ka na muna tumira. May mahalaga daw kasi siyang pupuntahan at matagal daw siyang mawawala. Pagsisinungaling ni Aling Selena. Naisip ni Aling Selena na kaya hindi nagpakita ang kaluluwa ni Mang Tasyo ay senyalis ito na alagaan nila ang kanyang apo. Naniniwala din sila na totoong kahit wala na ang matandang lalaki ay kahit na kailan ay hindi nito pinabayaan si Christopher. Sino ba naman ang magdadala doon ng maraming pagkain kung mag-isa lamang ang bata? Paano naman mabubuhay ng maayos Christopher sa loob ng ilang buwan kung walang nag-aalaga at nagpapakain dito? Mang Tasyo, maraming salamat po.
Pangakong aalagaan ko po ang inyong apo at ituturing ko po siya na parang isang anak. Sabi ni Aling Selena habang papalabas sila ng bahay. Itinago nila ang sikretong ito hanggang sa lumipas pa ang mahabang panahon ay may trabaho na si Christopher. Masaya nilang pinagkwekwentuhan ang tungkol sa nakaraan at tuwing Kapaskuhan ay palagi nilang ipinagdarasal ang kaluluwa ng matandang lalaki. Lolo, alam ko po na palagi niyo po akong binabantayan. Maraming salamat po dahil kayo po ang aking naging lolo. Nakangiting sabi ng binatang si Christopher. Hindi na bumalik ang tunay na ina ng binata, ngunit kahit na ganon ay binigyan siya ng Diyos ng isang bagong pamilya. Tinupad ni Mang Tasyo ang kanyang mga pangako na kahit na kailan ay hindi niya pababayaan ang pinakamamahal niyang apo. Sadyang mapagmahal ang ating mga lolo at lola. Sila nga ang ating kakampi sa tuwing nasasermonan tayo ng ating mga magulang. Kahit wala silang pera ay gagawa sila ng paraan para ikaw ay mapasaya. Ikaw, naabutan mo pa ba ang iyong lolo at lola? I-comment mo naman ang masasaya niyong alaala. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.